Hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan, ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador na-convict na po. Wag naman po. Alam mo, Mr. Morales. Alam mo, Mr. Morales. Senator Jinggoy, please. Huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. Please, at ako hindi Order. Please, silence. Sa 5 taong pagiging senador ni Senator Bato de la Rosa, ngayon lamang aniya siya nakarinig at nakaranas, na ang ilang senador ay kinukwestiyon at pinatitigil ang pagdinig ng isang komite. Kasunod ito ng pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, sa umano'y PADEA leaks, na kung saan ay sangkot si dating PADEA agent Jonathan Morales. Kung magkakaroon tayo ng comparison, at i-compare natin for the sake of discussion, yung nangyari nga sa sinasabi nilang formally. Wala ka mang marinig na senador na kalaban ni President Duterte, o alyado ni Duterte na nagpapatigil sa hearing. Wala ring nagko-question kung sinong invite, hinayaan natin yan because we respect the chairman of the committee, giit pa ni De La Rosa. Ito yung nagpapatunay, na talagang apektado ang palasyo ng Malacanang, kaugnay dun sa isinasagawang investigasyon sa Senado, kaugnay nung PADEA leaks. At ito yung pagkakaroon ng negosasyon patungkol dun sa planong pagpapatahimik sa akin na wag nang magsalita. At ito yung may mga kaakibat na pananakot na ako ay papatayin, di ba? Dito nauuga ang ang administrasyon ni Pangulong Marcos dahil dito sa reaksyon ng Pangulo. Kasi kung hindi sila nauuga diyan, hindi magsasalita ang Kongreso at hindi ito walang maninira sa akin sa Kongreso at yung media. 'Di ba? Hindi nila gagamitin, lalo na yung mainstream media, hindi nila gagamitin yan para siraan ako. Kaya sila gumagawa ng gano'n dahil talagang nauuga sila. Yun yung indicator na yun. Talagang may pondo. May pondo sa pagsusuppress ng katotohanan at may pondo sa laban doon sa pagpapamulat ng taong bayan. May pondo doon sa paglabas nitong si Picoy. Alam niyo, hindi naman nakakapagtaka yan Yun yung trabaho ng isang action agent. Once na magkaroon ng failure doon sa operation, merong mga plan A, plan B, plan C. In case na ma-burn out, masunog yung trabaho, merong mga diversionary tactics na ginagawa. Kaya hindi na bago yan yung ginawa ni Picoy. Hindi ikaw ang jukebox, kundi ang administrasyon. Ang administrasyon. Sila yan. Tignan nyo, mag-isa lang ako. Sila, tignan ninyo. Ang ginamit na nila yung resources ng gobyerno. Sama-sama pa sila. Kung titignan nyo, sino-sino ba itong mga ito? Ito yung mga nakikinabang sa administrasyon. Ako na lang mag-isa dito. Wala nang susuporta din. Pwede akong ihinto. Kung gano'n ang feeling ko, being the chairman, ako mas more si Morales na ordinaryong tao na nagbubulunter magbigay ng information, wala pa siya talagang feeling down siya doon sa kanina sa hearing na ramdam ko. Ako nga, nakaramdam nga ako ng panghihina. O much more siya na siya ang sa kanya lahat ang tama. Binibira siya ng gusto. So alam ko, masama ang loob niya. Medyo kumbaga bugbog siya sa daming tumitira sa kanya. Magandang gabi sa inyo at sa ating mga taga-subaybay. Magandang gabi. Grabe ang energy nyo, Senator Bato, Imagine ninyo from yung 6 na oras halos na inquiry nyo kanina, meron pa kayong inatinan na isa pa. Aba? Tapos meron pa kayong phone patch interview ngayon. Napakasipag, no? Ano bang bitamina ninyo, Senator Bato? Mukhang yung sugba, malakas talagang makaano yan, makapalakas ng katawan, Saging maruya. Nako po, ayan, Coach Oli. Siyempre, diretso na tayo. Doon So,
Unang tanong, Senator Bato, kasi para to confirm, bagamat nadinig naman po natin yan kanina, meron pa pong pang-apat. Tama po ba, pang-apat? Sa Lunes? Yes, sa Lunes uli, meron tayong pang-apat. Hopefully, makarating yung mga inimbitahan natin para matapos na ito at makagawa natin ng committee report. Eh, paano po kaya kung may magka-COVID na naman yan, Senator? Magkakaroon pa ng panlima. Well, titingnan natin, no? Kasi yung ipapadala ko ngayong Lunes is hindi na invitation, kundi yung sabpina na Nako, mas pinapadala mabigat ko. na. So kung hindi pa rin siya sisipot, ay baka hihingin ako sa Senate President ng warrant of arrest para siya mapilitang sumipot. No, by the way, Senator Bato de la Rosa, congratulations po. Marami pong natuwa ng mga netizens compared nung unang hearing natin. Maraming natuwa ngayon sa hearing ninyo dahil tinayuan nyo po yung inyong prinsipyo, hindi po kayo nagpa-intimidate doon sa mga senators na mas senior po sa inyo. Pero sa kabilang banda, meron pa rin mga hindi nasisiyahan at kanila pong kine-question ang inyong kakayanan na magdesisyon sa inyong komite. Ano po ang komento nyo rito? Well, you cannot please everyone. Anyway, I am not here to please them. I am here to perform my mandate and to get to the bottom of it. So, I expected ko na yan. If you want to remain neutral and if you want to remain objective, you cannot please any side. Sigurado you expect that both sides will gang up on you kasi hindi nila nakuha yung gusto nila. So, ganun talaga. Expected ko na I cannot please everyone. Pero natutuwa po sila, Senator Bato, dahil kanina po firm kayo at sobrang galang po ninyo bagamat tila mo kayo ay sinasabihan ng inyong mga kasamahan dyan sa Senado ng inyong dapat gawin, hindi kayo nagpatinag. Talaga namang matapang yung pinanindigan na desisyon ko to, committee natin ito at ginagawa lang natin yung tama. Well, I am the chairman, so siguro naman, naintindihan din nila yun. Sila, chairman din sila sa kanilang committee, at kung sila naman siguro ay tila hindi naman directly nadidiktahan on what to do, kundi in the form of advice, in the form of suggestion, siguro ganon, siguro mararamdaman rin nila na, well, please leave the discretion to me as the chairman. What my committee fails or what the committee will achieve is sa akin lahat ang pullback, sa akin lahat ang sisi dito. So panindigan ko na ito yung pagiging chairman ko. So gano'n lang kahit na anong mga technicalities ang gusto nilang isa-side para lang ma-derail yung ating mga plano bilang chairman. Pero still, I have to decide being the chairman. Yung Senator, maraming natutuwang nung hearing ngayon dahil malaki nga daw ang improvement. Pero meron pa rin siyempreng napupuna. At isa po dito sa napupuna, napakahaba naman daw po nung mga opening statement nung iba, samantalang si Agent Morales hindi man lang halos nakapagsalita or hindi nabigyan po ba rin siya ng pagkakataon na i-explain man lang yung video or makapag-opening statement man lang? Yun nga, lahat naman gusto nating pakinggan. Anyway, tinan ko rin naman si Morales kung meron siyang gustong sabihin, nagre-raise siya ng kamay at kung nasa proper time, pwede mo natin siyang i-recognize anytime. Yung nga lang, maraming gustong magsalita, lalo yung mga senador na andon. So, at least kuan lang tayo, yung pinagbigyan rin natin sila para wala rin sila masabi sa atin. Basta wala man siguro makapagsabi sa akin doon na hindi siya masaya dahil hindi ko siya pinapasalita or kulang yung kanyang talking time.
lahat naman ay aking in-entertain. Kahit nga yung hindi kasama sa guest list, hindi kasama sa invited resource persons na bigla na lang surprise resource person na dinala ni Binitbit ni Senator Jingo Estrada. Still, in spirit of transparency and fairness, pinagbigyan ko pa rin yung si General Santiago na magsalita kahit hindi kasama sa listahan, no, na invited resource persons. Para lang mapagbigyan, pinasalita ko. So, that's how liberal I am in chairing committee, lalo-lalo pag investigation ang ginagawa. Okay po. So, sana hindi ako makarinig ng komento coming from our resource person na hindi siya nakapagsalita, hindi siya pinakinggan. Challenge ko pa nga sila na palagi na magsalita kayo kung sinong gusto magsalita. Lahat na nakaupo doon ay pagtatanong ko, you want to say something, sir? Meron ka bang gusto sabihin? Ganun mga ginagawa ko. So sige lang kung yun ang paningin nila, then I take that as a constructive criticism. In connection to that, Senator Bato, Yes. meron pong sinabi kasi si Senator Chis Escudero doon sa kanyang opening statement last hearing, at sinabi niya nga na napakaraming mga tao ang binabanggit ni Morales sa kanyang mga statement. Ngayon, eto naman pong mga tao na ito, dahil nga nabanggit niya, kayo naman po bilang committee chair, binigyan nyo rin naman po ng, kumbaga yung kanyang mga sinabi, binigyan nyo rin ng importansya, pinag-iimbita nyo itong napakaraming mga tao na ito. Nakasama po ba kay Morales o dating Agent Morales, itong sobrang dami ng mga dinrag niya dito sa kanyang statement? Kasi sa opening statement pa lang ng bawat taong imbitado, talagang naubos kasi ang haba nung hearing kanina, and hindi talaga natin masyadong narinig na nakapagsalita si Agent Morales. So tingin po ba nyo, ito na yung yung ibig sabihin ni Senator Chis, meron connect dito? Yung pong pagkarami ng ng mga, kung lahat ng mga sasabihin sa hearing ay papatawag natin, baka abutin tayo siyam-siyam. Yun yung kanyang statement nung nakaraan. Totoo yun. In fact, I accepted his yung kanyang inputs. Sabi ko, salamat ako sa kanyang input na gano'n at nakakatulong po yan. But then again, I don't have to limit my being the chairman. Sana naman they should also recognize my discretion as the chairman kung sinong gusto kong ipapatawag at sinong hindi. So yun lang po sa akin. Nakikita ko medyo meron tayong makukuha dito sa resource person na ito. So that's why I invited them, inimbitahan ko. Para both ways yan eh. Since nabanggit sila sa hearing, unfair naman sa kanila kung hindi sila makapag-sabi sa kanilang side, no? Binanggit ako sa hearing, bakit hindi ako inimbitahan? Dapat inimbitahan ako para makapag-share ako sa aking side. Mahirap yun. Sila lang nagsasalita. Si Morales lang nagsasalita. Tapos ako na binanggit. Hindi ako binigyan ng airtime para mag-explain. That's one of the reason, to be fair, inimbitahan natin sila. Pangalawa, makikita rin natin na itong yung pwedeng sabihin nitong resource person na ito, kaya natin inimbitahan, ay very relevant, very germane to the issue at hand. Yung ating pinag-usapan na PDLX, kaya natin sila inimbitahan. Yun namang pagdating naman dyan sa mga yung siya kiniklaim nila na kailangan yung may personal knowledge lang ang ating imbitahan. Well, I agree with him. Pero yun nga, let us define what is personal knowledge. Yung may kwan eh. Hindi natin yung definition ng personal knowledge is personal knowledge talaga niya, di ba? So, depende mo yan kung paano mo i-connect yung kanyang personal knowledge dito sa issue na pinag-usapan natin. Doon po ulit, Senator Bato, sa opening statement. Kasi marami nagsasabi, yung opening statement nila, parang di umano'y personal. Personal na hindi po patungkol doon sa iniimbestigahan ngayon or yung PDEA leaks. Ano po masasabi nyo doon? Well, since inimbitahan natin sila, no, kahit na hindi konektado doon sa PDEA leaks,
pinakinggan ko na lang rin. Ganun lang po ako kasi hindi ko po binabara yung mga inimbitahan natin kung anong sasabihin nila. Basta hindi lang pang-aabuso, hindi lang aabot tayo sa disorderly conduct of the hearing. Okay lang po ako since nandiyan na yan. Pinakinggan ko lang sila. Yung opening statement naman ng mga senador, may mga kanya-kanya sa piniprepare, di ba? Yung ibang resource person, yung iba, kapag start ng tanong natin, mag-request na, sir, pwede bang sagutin ko yung mga tanong mo, pero kung baka pwede akong pagbigyan na mabasa ko yung aking prepared na statement. So kaya natin sila pinagbigyan. Mahirap na kasi opening statement pa lang, binabara mo na. Kaya pinakinggan ko na lang rin. Pinakinggan ko. Ganun po ako magdala ng hearing. Basta hindi naman totally out of this world. Nag-uusap tayo dito ng pediatrics, nag-uusap tayo dito ng problema about drugs, tapos dating ka doon, ang pag-uusapan mo, yung problema natin sa agriculture, malayo na yon. Pero lahat naman ng nagsasabi nila doon ay nakukunik rin naman natin doon sa issue na ating pinag-uusapan. Tinatalakay natin ng mga issue. Pero kasi Senator Bato, marami po kasing nagsasabi dito, mga katanungan. Bagamat tayo po ay hindi naman senador, baka pwede nyo kaming turuan kung ano ba talaga ang proseso niyan. Kasi may iba raw nagagamit na yung personal. Halimbawa, tinatanong pati yung interview ni Morales patungkol kay Senator Jinggoy. Yung po ba ay dapat pang pinapayagan dyan sa Senate inquiry na yan? At ito po ba ay konektado pa rin pati rin sa pinag-uusapan na document na yan? Ano yung interview na yan? Ano yung ibig mo sabihin doon? Halimbawa po, Yung interview niya kay Maharlika. yung interview niya na pinakialaman yung kaso niya at sinagot nga siya ni Senator Jinggoy, yung kaso mo ang asikasuhin mo, wag yung kaso ko. Yun ang intindihin mo kasi bumanat po siya at ang napunta ron yung tema, yung tanong ni Senator Jinggoy dito kay ex-agent Morales doon sa interview niya patungkol kay Senator Jinggoy na hindi marunong mag-imbestiga. Kaya nga nag-rule kagad ako no ng order, no? Tinalo ko kagad yung maso kanina nung mainit na yung kanila, parang nagkapersonalan na. Mabilis naman tayo nakapagpalo maso na nag-require tayo ng order at naginig naman sila. So medyo nahinto sila to sa bandang yon. Konektado po dito sa tanong ni Coach Oli yung aking itatanong, Senator Bato. Ano? Kasi itong mga netizens natin ngayon, both sa SMNI YouTube and DZAR, talaga namang nagpupuyos ang kanilang galit dito kay Senator Jinggoy Estrada, no? Sa manner daw ng kanyang pagtatanong. Kasi parang sinasabi nga mukhang na siya, bibigay na siya ng kanyang parang pinagbibintangan niya na kagad yung tao. Sa tingin po ba ninyo, ito pong manner ni Senator Jinggoy ng pagtatanong at nung kanyang trato kay dating PDEA agent Morales, ano po ba ito within the boundaries ng kung paano ang proper decorum ng isang senador? Well, hanggat wala silang pinapakita na mga unparliamentary conduct, no? Inaalaw pa rin natin yan. Minsan kasi nadadala sa emotion yung pananalita ng tao. Kahit ako mismo din na medyo nakikiri ako sa aking emotion. Basta wag lang magmura, wag lang mamimersonal. Kaya inahayaan lang rin natin. Although ako rin on my part, being the chairman, yung ina-insist ni Senator Jinggoy na bakit papatuloy nating pinapakinggan itong resource person na ito, itong witness na ito, na pawang kasinungalingan lang naman itong kuhan. Bakit natin i-entertain ito? Ako rin, being the chairman, na ako ang nagpapatakbo ng hearing, para rin akong tinatamaan doon, di ba? Na bakit ako insisting na pakinggan si Morales na
sa pakiramdam sa opinion ni Senator Jinggoy na na-prove ko naman ito na sinungaling. Parang gano'n ang gusto niyang i-drive, di ba? Kaya nga sinagot ko rin being the chairman na kahit na kumbiktado ka na nga tao, si Morales nga hindi pa kumbiktado na may kaso pa lang siya. Kahit kumbiktado ka ng tao, kahit ikaw ang pinakamasamang tao dito sa balat ng mundo, still I believe that you still have a share of your own truth. Kahit na masamang tao na yan, hindi ko talaga i-judge na hindi na siya pwede magsabi ng katotohanan. At sinabi ko rin naman na mayroon akong pinapaniwalaan sa sinabi ni Morales at mayroon din akong portion na nagdududa ako at hindi ako nakukumbinsi. Kaya nga tayo nag-hearing. Kaya para pakinggan natin. At it's up for us to assess, to validate, to evaluate sa lahat ng mga sinasabi niya kung totoo ba yan o hindi. Kaya natin siya hinihir. Kaya kahit nasabihin nila, kahit anong destroy nila, may kanya-kanyang, alam mo, may kanya-kanyang kanyan gusto nyong i-destroy ang credibility ng isang witness dahil para hindi na siya mapapaniwalaan. Ganon yung mga style ng ibang pagtatanong. Talagang una mo nang gigibain mo yung reputasyon mo para ano man ang sasabihin mo, parang lalabas na hindi na credible yung mga statements mo. That's normal yan sa hearing. Magka-aabot talaga sa punto na ganyan. Katulad dyan, Senator Bato, ano? Tayo nakikinig. Isa for us to decide kung ano ba sa tingin mo, yung paano mo in-evaluate yung mga statements na lumalabas doon sa hearing. Kaya nasa atin na yan mag-decide kung anong tingin mo. Oo. Katulad nga niyan, sinasabi ng mga netizens natin na naawa sila kay Morales gawa na mag-isa lang siya at lahat ng mga binigyan nyo ng boses kanina doon, siya ang direktang inaatake yung kanyang kredibilidad. Somewhat, ano po ang napansin ninyo kay Morales? Siya po ba ay na-break? Siya po ba ay sa tingin ninyo nadismaya doon sa kanina? Kung siya ay kung ako nga mismo medyo feeling left alone ako doon na parang pakiramdam ko sabi ko nga kaya na if I don't get the support of my colleagues, wala na akong suporta dito sa Senado sa ginagawa kong hearing, baka pwede na siguro akong hihinto sa hearing na ito kung wala man akong marinig na suporta coming from my colleagues. Lahat na lang sila nagre-remind na ganun, madadama yung ibang tao, yung credibility ng witness, questionable, lahat na ganun. So, tingin ko, para bang lahat na lang ng ginagawa ko ay mali na. Lahat ng ginagawa ko ay hindi tama pag parang ganun ang tingin sa akin. Kaya sabi ko nga, kung ako na lang mag-isa dito, wala nang susuporta din, pwede akong hihinto. Kung ganun ang feeling ko, being the chairman, how much more si Morales na ordinaryong tao na nagbo-volunteer magbigay ng information, wala pa siya talagang feeling down siya doon sa kanina sa hearing na ramdam ko. Ako nga, nakaramdam nga ako ng panghihina. How much more siya na siya ang sa kanya lahat ang tama. Binibira siya ng gusto. So alam ko, masama ang loob niya. Medyo kumbaga bugbog siya sa daming tumitira sa kanya. Senator, hindi po totoo yun. Marami pong nakasuporta sa inyo. Sa katunayan, nasa likod niyo ang taong bayan ngayon. Biglang bumaligtad yung kanilang galit nung unang hearing, iba na po ang tono ngayon. At huwag niyo pong ihinto dahil marami pong gustong suportahan kayo at gustong malaman yung katotohanan. Gano'n naman tayo lahat. Tayong lahat talaga gusto makuha ang katotohanan nito. And in the course of searching for the truth, merong matatamaan, merong masa-sideswipe, merong mga collateral damage, merong normal po yan sa mga pangyayari. But still, dapat kung hindi tayo maglulos ng focus kung ano yung objective natin, dapat yun ang ma-achieve natin. Kasi, alam mo na, this is an interplay of emotions.
this is an interplay of kanya-kanyang biases. This is an interplay of politics na rin. Kasama na din ang politics niyan. So, ang dami mong factors na i-consider dito. So, kung magpapa-apekto ka sa mga factors na yan, you will never achieve your objective. Of course ka. You will be dragged doon far away from your... You will be veering away from your original objective. So, nagsumikap lang tayo na maging objective dito. Stay the course, wag magpa-distract. Pero somehow, tao pa rin tayo. Minsan makaramdam rin ng pagod at makaramdam rin ng panghihina. So that's normal. Sige lang, tuloy lang tayo. Kaya nga hindi ako nagpadala kanina sa mga advice ng mga colleagues ko, mga kasama ko senador, na dapat wala na itong hearing, ihinto na natin. Sabi ko, pagbigyan na, marami ng mga technicalities na sinasahit sila pagdating sa investigasyon. So sabi ko lang, nakiusap lang ako sa ating SP at sa Senate President at sa aking mga kasamahan na huwag niyo muna akong pahintuin. Give me one more hearing session para matapos ko ito at magagawa na ako ng committee report. Tapusin ko ito next kung magdating yung hindi sumipot kanina. Kung makasipot sila at makabigay sila ng kanilang tamang statement, then siguro pwede na tayong mag-wrap up at gumawa ng committee report. Tama po, Senator Bato. Yes. Actually, bago ko po itanong yung next gusto ko lang po sabihin sa inyo, kung nanonood po kayo sa SMNI ngayon at yung mga komentaryo mababasa nyo, marami pong talagang nakasuporta. Actually, iba sinasabi, ikaw na lang ang pag-asa dyan. So, sana matuloy nyo. Sabi nga nito ni Nicola Bayano sa YouTube, ako napanood ko mula simula hanggang matapos ang hearing. Salamat, Senator Sir Bato de la Rosa, tama lang yung ginagawa nyo. At least fair at di ka mapagsabihan na bias. Diba? Yun. Isa yun sa mga comment. I'm trying my best to be fair, to be objective. Yun lang naman aking dasal ko palagi kay Lord bago ako pupunta sa hearing. Lord, please guide me to be fair and objective at hindi pa ako ma-distract sa mga distractions na that will come my way. Yan lang palaging dasal ko kay Lord kasi I am doing this to the best that I can para sa Pilipino, para sa taong bayan. I am not trying to satisfy any sides here. I'm just going to offer the truth to the Filipino people. Yun lang ang prayer ko palagi kay Lord bago ako sasalang sa hearing. Salamat, Senator. Ito po napaka-importanting tanong kasi ito'y patungkol doon sa video. Yeah. Diba? Ito yung video. At sinabi nyo, bakit naman nauna ka pang nagsabi doon sa vlogger kesa mo nilabas dito sa Senado at kung tama akong pagkakadinig, pwede mo naman akong tawagan at iano natin dito. Ngayon, ang tanong po, kung sakali at marami pang hawak si Agent Morales na video, papayagan nyo po bang ipalabas dyan sa Senado? Kasi kung hindi niya, siguro, pwedeng ilabas dyan sa Senado, mauulit po ulit. Lalabas ulit yan sa vlogger. So, ang katanungan pwede ba? Pwede bang Senator, na dyan, ilabas dyan sa next hearing yung video, kung meron pang ilalabas. Papayagan nyo po ba? Papayagan ko. As I have said, it is the meat of the investigation. So, papayagan ko po yan kung ano kung meron sa additional na evidence na ipapalabas. Entertainin ko po. Huwag kayo mag-alala. I am open kahit na nga yung iba doon na nagpapalabas lang ng sama ng loob sa kanilang mga kapwa na mga kasamahan sa PDEA, pinakinggan natin. Yun pa kaya na very Jeremy, kung magiging very relevant yan sa topic natin, pakikinggan ko talaga yan. Senator, sabi nyo nga, it's the meat of the investigation. Pero para kanina, hindi masyadong nadaanan yung video. Tama po ba yung mga sinasabi ng ating mga viewers? I admit, gusto ko nga sana blow by blow, itatanong kay Morales, kay
sino yung tatlo, yung dalawang kasama niya, yung taga na Fulcom pa na bulero na kumagsalita, Oo, kung sinong killer, Si Picoy. kung sinong magaling, kung sinong Si Picoy. astig talaga siya na kuan ko no, na marami pa doon siyang kaso. Akala mo kung yung nga gusto ko sana blow by blow bawat statement doon, itatanong ko sa kanila, isa kay Morales, doon kay yung nandun sa kasama ni Morales, kalimutan ko apelyido nun. Saka yung Saka isa Picoy. doon sa taga na Polcom, sino tatlo? yung Picoy, Para mapagtagpi-tagpi natin. Blue by blue dapat, kaso lang. Ang dami ng kwan, ang dami ng tanong ng ibang senador na kasamahan natin. Hindi ko rin naman hindi naman maganda kung barahin ko na sila ng barahin at ako na lang ang magtatanong. Kaya pinagbigyan ko rin muna sila. Pinagbigyan ko sila. Kaya hindi ko na kwan talaga yun na blue by blue yung lahat ng mga yung video kanina. Anyway, may isang hearing pa naman tayo. Baka makuha pa natin yan. Actually, nakita na nga namin, Senator Bato, 2 beses kang nagalit dito sa iyong interview. Una, iyong nauna pa yung vlogger kesa sa iyong committee na makahawak noong video na yon. Then pangalawa, etong kay Picoy. Ano po, ngayon, yung dito kay Picoy, napansin ko rin kanina sa inyo na tila hindi niya kayo nakumbinse na dahil sa kanyang pagiging makabayan, pumunta siya dyan, binudol niya yung dalawa para makarating siya dyan. So, I don't think so maniwala ako sa style niya. Ngayon, kinahuli lang siya kasi na-record yung kanilang usapan, yan na, deny na, ay gumagawa na siya ng senaryo na, kunyari, naluloko lang daw, katang-isip lang daw yung ginagawa niya, niluloko niya yung isa para makapunta siya sa Senate hearing at makapaglabas siya ng kanyang sino kang expert na pakinggan namin? You kuan ka. Doon ka mag-focus sa issue. Yung video na itong sagutin mo. Huwag ka kunyari expert ka, magbibigay ka ng opinion mo about Morales. Hindi man ganun ang purpose na pinatawag ka sa hearing. Kaya nga hindi ko lang nag-grill ang gusto yung mayabang na yon. At nanggagalaiti ako sa kayabangan ng tao na yon. Kaya next hearing. Kaya sana no? Senator Bato, no? Magsilbing aral ito kay Agent Morales na magtiwala sa komite at hindi i-preempt yung mga supposedly magagamit nyo pa sana dyan sa inyong inquiry in aid of legislation. Kasi parang lumalabas dahil inilabas niya na yun, nakakahanap tuloy ng paraan kung paano maka-counter ng di ba? Tama ka talaga because alam mo hindi man ako galit. Ako nagpalabas ako sa kanya ng aking hinaing bilang chairman ng committee. Sabi ko mas maganda sana kung hindi mo muna pinalabas dito lang muna sa committee. Then after ng mapalabas sa committee sa formal hearing, saka muna pwedeng ikalat sa media kung gusto mong ikalat yan. Pero ang nangyari kasi nauna pa niyang nilabas sa vlog ni Maharlika. Anyway, hindi man ako galit at hindi ko lang ako, nasayangan lang ako sa opportunity ba na sana dito niya nauna sa committee dahil he's undergoing investigation. Okay. Speaking of Maharlika, yes, Senator Bato, speaking of Maharlika, kasi nabanggit din po ni Senator Chis na sa kanya talaga lahat nagsimula ito And willing naman po si Maharlika na umattend pero via Zoom. Alam ko naman, Senator, na firm kayo na ayaw nyo talaga nun. Pero would you consider, sa tingin nyo ba, sa tingin kasi ng tao malaki ang may tutulong
ni Maharlika dito sa ano na ito, dito sa inquiry na ito, gawa ng para malaman natin sino ba ang nag-leak sa kanya nitong mga dokumento na ito. Sa tingin nyo, pwede nyong i-break yung rule na paatinin siya via Zoom? Gugustuhin ko man sana, pero I don't want to break the rule of the committee. At the same time, magiging bias ako. Dapat consistent tayo. Si Tebes, talaga nanggagalait yun. Gusto mag-Zoom pero hindi ko pinayagan. Tapos ngayon, itong si Maharlika, who is also outside of our jurisdiction, outside of the Philippine territory, wala tayong jurisdiction over her person. Tapos sasalita sa hearing, mahirap yun, mahirap. No. So kailangan dapat personal yung physical presence niya. Okay. Anyway, she still has enough time kung desisyonan niya na bumiyahe dito para we still have 1 week. Still have 1 week pwede siyang bumiyahe at promise ko man sa kanya na i-refund ko yung pamasahe niya. Ihingi ako ng MOE from the Senate President na panggasto sa pamasahe niya, yung back and forth, kung pupunta siya, yung physically present, hindi yung hindi yung online. Napakaganda nun. Firm na firm talaga si Senator. Yan ang isa sa kinabiliban namin sa inyo, sir, kasi talagang hindi nyo binabali yung inyong una nyo ng nabanggit. Ngayon, meron ditong question galing sa ating YouTube follower. Sabi niya, pakitanong kay Senator Bato, bakit 2 minutes lang yung drug testing ng St. Luke's? Meron po kayo dyan sa Senate na clinic, hindi po may doktor po dyan. Natanong niyo po ba na accurate po yung statement ng St. Luke's kanina na 2 minutes? May mga aside doon sa St. Luke's kanina, no? May nakakausap rin ko ng mga expert pagdating dyan. Talagang kinukonfirm nila na kahit na nga daw less than 2 minutes, pwede na lumabas yung result basta negative. Magkakaroon lang naman ng confirmatory test, matatagalan yan kapag nag-positive. Pag nag-positive kasi, papareconfirm, confirm pa nila, confirmatory test pa, another test na naman para talagang siguradong positive. Pero pag negative, kaya daw kahit na less than 2 minutes, which is kinonfirm din naman kanina nung resource person natin from St. Luke's, na kaya daw less than 2 minutes lalabas ang result. So, hindi na magiging issue yung 2 minutes na paglalabas ng result. Minsan kasi kaya tumagal yan, tumagal doon sa printing of results, kaya sumubra ng mga ilang minutes. Pero kung ang result mismo mabilis, tapos ma-print agad, ayun, kaya nga 2 minutes lang nandiyan na, may result na. At siguro, paano yan? Okay. Beyond the discussion na yan, yung 2 minutes na yan, na question natin sa 2 minutes. Baka after that, kung sabihin na, resolve na yung question ng 2 minutes, next issue naman, totoo ba talaga na ihi niya yung pinatest? Nako, paano itong investigasyon natin? Senator, medyo kukulangin po tayo sa oras eh. Kailangan ko lang matanong ito. Kasi yung test po kanina, nabanggit nyo rin na ito ay nabanggit kanina at parang hindi kayo pumayag. Kasi tungkol lang sa Coke yung alam nyo na yung baka hindi ko pwede sabihin dito, Coca-Cola lang yung test. Hindi kasama yung sabuyas at etc. etc. So kung hindi po kasama yung mga yon, ito po ba'y matatawag na credible drug test? Well, tanungin natin ng DOH. Sila ang nag-regulate pagdating dyan sa drug testing. Pero very clear man daw na ni-request na drug test ng pasyente, they call it patient, is for cocaine. At pinakita rin naman sa atin yung drug test result na totoo rin naman talaga, nakalagay doon na for cocaine, negative for cocaine. So sa cocaine lang? Cocaine lang, Kaya nga ako nagtatanong, mayroon palang gano'n na drug test na i-request mo kung ano yung gusto mong ipa-test
sa anong drug ipapatest mo. Kasi ang alam ko, normal, sa police lang. Pag sabi, pa-drug test ka, o drug test ka, ako, magpa-drug test ako, bayad ako, ganito, ganon. Paglabas ng result, yun, may result na ako. Siyempre, no? That's the normal, di ba? Bihira lang tayo sabi, magpa-drug test ako for marijuana. Marijuana ang i-drug test sa akin. Iba naman pala yung... Magpa-drug test ako for shabu. Shabu ang kwan. Sa atin, pag sabi drug test, isa lang yan eh. Drug test. Drug test. Yun lang. Pero yun pala, meron palang gano'n, purposively for cocaine only. So yun, tama man din, konfirmado man natin. Nakita ko sa dalawang mata ko yung result na for cocaine talaga, yung drug test na yun. So, yung question natin about 2 minutes, medyo nasagot na ng kwan kanina, ng resource person. Well, by the way, Senator Bato, isa pang katanungan galing sa netizen natin. Yun pong ipinasintang ebidensya, kuno, na itong Picoy, kinuha nyo po, ano po? Pwede po ba kayong magbigay ng impormasyon tungkol doon sa kanyang mga ebidensya? Nahawa? Hindi man yung ebidensya. Hindi man yung ebidensya. Talaga po? Sample lang. Sige lang, i-discuss ko yung next hearing. Okay. Ubusan lang tayo ng oras. Okay, Ubusan lang ko ng oras sa kwan eh. It's immaterial and actually kwan ba, yung para lumalabas na kwan siya, yung expert witness ko, no? Parang ganun gusto niyang palabasin sa sarili niya na expert witness siya. But anyway, discuss ko lang yan next hearing. Ayos. Aabangan namin yan. Kasi you explain your side yan sa video na yan. Huwag ka pumunta sa ibang topic. Ay, nako. Yan, gusto niyang doon ako mag-focus sa kanyang expert witness ko, no? Na hindi ko I don't need your expert witness. Ano kasi expert ka? Anong masasabi mo? Bakit mo sabihin na lecture mo kami about that? May buhay pa itong CCTV footage issue na to. Kung gano'n. Kaya nga natin inibita to explain his side doon sa CCTV na yan. Huwag ka mag-explain ng ibang bagay. Yan ang purpose natin. Kaya next hearing, doon natin siya ipupokus yung tanong sa kanya doon sa video na yun. Kasi siya ang kausap doon sa kabilang linya at inaamin naman niya. Ako sabihin niya, niloko lang niya yung kausap niya para makapunta siya ng Senado o tell it to the Marines dong. Napakahusay. Senator Bato, alam ko kayo pagod na gawa ng napakahaba ng araw na ito at ma-action para sa inyo. Last message na lang po sa ating mga netizen na tuwang-tuwa sa inyo at sa ating mga netizen din na medyo hindi pa natin nakukumbinse. Yes, sa akin lang, no, I am just trying to do my job to the best of my ability. Yan lang pong ginagawa ko. I don't need to impress people. I don't need to satisfy the needs and wants of the people. I just want to achieve my objective. Kung ano yung objective ng hearing na aking Senate Port. So, yan na po ang gusto kong ma-achieve. So, in the course of this investigation, if some other quarters are not satisfied, then sorry po. I will try to do better next time. At doon naman sa mga natuwa at naniwala sa atin, maraming salamat po sa inyong tiwala sa inyong lingkod at that would inspire me some more to do my job, to exert more effort to do my job. Kung meron pang more better, better, double redundancy na yun. More better, I will do it. Yun na po. Daghang salamat sa inyong duha, sa inyong dalawa dyan. Salamat din po. Salamat, Senator. Grabe kasi kanina, Senator Bato, ang views ng inyong hearing. Grabe, napakaraming nag-feed nung inyong hearing. SMNI, napakadaming viewers. Doon mismo sa Senate YouTube channel and yung inyong Facebook pages. Grabe, napakaraming nanonood. Kaya talagang kaabang-abang itong pang-apat na hearing patungkol dito. Ayan. Salamat pong muli, Senator Bato de la Rosa. Maraming salamat at Coach Uli at Boss Dada. Maraming salamat po sa inyo sa ating mga taga-subaybay. Magandang gabi po. Good evening sa ating lahat. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us.
Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.